Ano po yung of great value sa iyo? Ano yung pinakamahalagang bagay na meron ka? Sige po, isipin po ninyo. Ano yung pinakamahalagang bagay, possession, something na talagang pinagkakaingat-ingatan mo? Pwedeng yan ay isang alahas, pwedeng yan ay isang gadget, anything of great value. Pwedeng mamahalin yan o napaka-importante sa iyo niyan dahil binigay yan ng isang importanteng tao sa buhay mo o iyan ay nakuha mo dahil pinaghirapan mo yan, kunyari medal yan o trophy, o kaya ay po pwedeng yan ay isa ring tao sa buhay mo. Sino? Ano? Yang pinakamahalaga sa buhay mo. Napipicture niyo na po ba kung ano yan? Sino yan? Great value ibig sabihin, priceless yan, Kathleen. Hindi yan basta-basta ipagpapalit o ibebenta. Talagang iniingatan mo yan. Matapos mong ma-identify kung ano yon o sino yon, paano mo siya iniingatan? Nakalagay ba yan sa kung saan-saan? O meron ka talagang pinaglalagyan yan? Diba, kung yan alahas, dapat may jewelry box yan. At hindi yan basta-basta nakalagay kung saan-saan. Kung yan ay collection mo ng relo, ganun din. At kung yan ay isang tao, hindi mo yan binabaliwala. Hindi mo yan sinasaktan. Maingat ka sa kanyang damdamin. Na kukuha po ba natin ang gustong mensaheng iparating? Na ang isang bagay na mahalaga sa iyo, iingatan mo ito. Pero ngayon pong umaga, ay bukod po sa lahat ng yan, ay meron pong ipinapakita po dito na higit na napakahalaga na ikinumpara po sa isang perlas na mamahalin, na talaga naman ang perlas, bukod sa siya ay mahalang value, kapag pinagmasdan mo ang perlas, pwede ka ba, Lawrence, magpakita dyan ng isang picture ng isang pearl? Talagang ano ka, mabibighani ka, napagmasdan yung kanyang kinang, yung kanyang ganda. Alam nyo ba na ang pinakamalaking perlas sa Pilipinas natagpuan? 6.8 kilos. Ang laki. Gusto nyo gawing hikaw? No, kaya hikaw mo ganun kalaki, no? Na ang halaga, matagal na panahon na, $48 million. Nakakalungkot lang, wala na sa ating teritoryo. Nasa kamay na ng Amerika. Hindi natin alam kung paano nangyari. Iyan ang isang perlas. Na yan, hindi yan madaling makuha. Ang location daw ng perla sa dagat, napakalalim. Napakalalim. At sa unang tingin, kung hindi mo alam, hindi mo kabisado, hindi mo aakalain na may perlas sa loob ng isang shell.
na hindi naman maganda itsura. Pero sa loob pala nun, meron siyang nilalaman na isang napakamamahaling perlas. Ganyan daw ang kaharian ng Diyos. Ganyan daw ang isang tao na nakaranas na makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Isang tao na nakita niya. Sige, Lawrence, thank you. Nakita niya na lahat ng material na bagay, ito ay kukupas, lilipas. Ito ay hindi magbibigay ng lubos na kasiyahan. Ito ay iiwan din. At bukod dito sa mga material na bagay na ito ay may mas higit na kayamanan. At ito ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Mark chapter 8 verse 36, pinapaalala sa atin, what does it profit a man, even he gains the whole world, but loses his own soul? Ano daw ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, pero mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Oo nga, nasa iyo lahat ng karangyaan, pero oras na ikaw ay mamatay, lahat ng yan iiwan mo dito. Pero hindi natatapos sa kamatayan. Meron tayong kaluluwa na merong dalawang patutunguhan. Ito ay sa langit, sa piling ng Diyos, o walang hanggang parusa sa apoy ng impyerno. Naalala niyo yung parable of the rich man? Nung nabubuhay siya dito sa lupa, nasa kanya lahat ng karangyaan. Magandang damit, masarap na pagkain, siya ang amo. Pero nung siya'y mamatay, ano ang nangyari? Wala na. Wala na lahat yun. At siya ay labis na naghirap doon sa apoy ng impyerno. Samantalang si Lazaro, na isang mahirap, maraming sugat, pulubi, pero nung siya'y mamatay, anong sabi doon? Inaaliw siya sa piling ni Abraham. So, sino ngayon ang talagang mayaman? Oo, yung mayaman, na-enjoy niya sa lupa, pero sandali lang yun. Unlike yung mahirap na si Lazaro, naging pulubi siya sa lupa, pero doon naman sa langit, yun ay pangwalang hanggan. Ano ang mas gugustuhin mo doon? Ano ang mas higit doon? Diba yung kayamanan na buhay na walang hanggan? Yan po yung sinasabi ng ating binasa kanina. So, dalawang bagay po. Una, spiritually, dapat ma-recognize mo na mas mahalaga yung kaligtasan ng iyong kaluluwa bukod sa mga bagay dito sa sanlibutan. Amen? Kasi lahat dito sa lupa, bagamat gusto rin naman ng Panginoon na tayo maging masagana, ma-enjoy natin ang buhay dito sa lupa, pero sa ayaw natin at sa gusto, panandalian lang yan. Kayong mga kabataan, medyo matagal-tagal pa. Pero hindi natin masasabi. May mga kabataan din na maagang namamatay. Diba? Lalo't ngayon, ang pandaraya ng mundo. Pagbigo sa pag-ibig, may mga kabataang nagpapakamatay, nagsusuicide. Ha? May mga kabataan na dahil sa bisyo,
napapahamak. Kaya talagang, what assurance? Ano talaga yung higit nating pahalagahan? Ito'y walang iba kundi ang ating kaligtasan ng ating kaluluwa, yung mga buhay na pangwalang hanggan. Pakisabi sa katabi, naintindihan mo ba? Sige, mahirap walang kausap. Kailangan alam mo yon. Kailangan alam mo yon. Dahil ang kaaway, pilit na ipaparamdam sa iyo na i-enjoy mo ang buhay mo rito sa lupa. Drink. Be merry. Be happy. I-enjoy mo. Maglasing ka. Ha? Magkaroon ka ng maraming girlfriend. Magsugal. Kaya ang haba ng pila ng loto. Di ba? Ang daming gusto maging milyonaryo. Again, gusto ng Diyos mabuhay tayo ng masagana, masaya dito sa lupa. Ha? Gusto ng Lord yun. Pero, pinapaalala po sa atin ngayon na may higit na mahalaga doon. At kung ikaw ay habang nandito sa lupa at matatamo mo ang mga bagay na yon sa maling paraan, sayang lang. Okay? Tama na tayo magsumikap, magtrabaho, guminhawa ang buhay. Tama yun. Pero pag lahat ng yan ang magiging dahilan para ikaw ay malayo sa Diyos, para mapabayaan mo yung higit na mahalaga, para kayong isang mayaman na matapos makuha yung perlas, hindi iningatan. At ano ang tendency? Pwede yung mawala, pwedeng manakaw. Nakuha po natin sa iyong labis na kaabalahan, ayan na, wala ka ng panahon. Sa dami ng iyong kaibigan na walang pagpapahalaga sa Diyos, mas dali ka ng mahatak, mas pinipili mo na sila kesa sa mga kaibigan mo na kumikilala sa Diyos, dinadala ka kay Lord. At kahit yung trabaho mo, nagko-compromise ka na, alam mong mali, alam mong hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pero dahil dito ka kumikita, dito ka kukuha ng iyong pagkain, ay, Lord, pumikit ka na lang. Naunawaan po natin, kapag yung mga bagay na yan ay nalalayo tayo sa Panginoon, para po tayo na hindi nag-ingat ng perlas o kayamanan. Para mo lang siyang pinabayaan at ang kaaway nanakawin yan. Parang nag-iwang ka ng isang cellphone na mamahalin sa ibabaw ng TV na malapit sa bukas na bintana. Naunawaan po natin yon. Ha? Kunyari, meron kang mamahaling cellphone. Tapos ikaw, burara ka, pabaya, nilagay mo lang doon sa ibabaw ng TV, na yung TV, nandun sa bintanang bukas na bukas. Ano ngayon ang tendency nun sa mga naglalakad na pusher, addict? Wow, cellphone. Walang kahirap-hirap, nakawin. Kung titingnan mo nga sa CCTV, di ba, yung mga pinapakita sa TV,
Ang galing kung paano nakawin, nakatago na. Yun pa, nakabuyang-yang lang dun. Naunawaan po natin? Isang mamahaling bagay, pero inahayaan mo lang. Hindi mo pinoprotektahan. O kunyari, ikaw, yung asawa mo, aalis ng bahay. Hindi mo alam kung sino ang kasama. Madaling araw na, wala pa sa bahay. Hindi mo inaalam kung nasaan na. Aba, anong gusto mo mangyari? Ipamigay yan. Oo nga, pastor, kaya ako nga inahayaan eh. Wow. Hindi mahalaga sa iyo yan. Kung mahalaga sa iyo yan, ite-text mo. Kung kailangan sunduin, susunduin mo. Kasi alam naman natin ang paligid ngayon, delikado. Di ba? Bakit mo gagawin yon? Kasi mahalaga sa iyo, importante sa iyo, mahal mo. O kunyari, importante sa iyo, trabaho mo. Mahalaga sa iyo yung trabaho mo, negosyo mo, kabuhayan mo. Anong gagawin mo? Panay ka ba late? Panay ka ba absent? Ha? Nanakawan mo ba yung kumpanya? Anong gagawin mo? Iingatan mo yun. Papasok ka ng maaga. Ano pa? Kung teacher ka, may lesson plan ka. Naka-prepared. Ha? Kung ikaw ay driver, matutulog ka na maaga, hindi ka magpupuyat. Bakit? Kasi mahal mo yung trabaho mo. Amen? Kung may negosyo ka, anong gagawin mo? Dadayain mo ba? Lolokohin mo ba yung iyong mga kliyente? Dennis, anong gagawin sa kliyente? Aalagaan, aasikasuhin. Ibibigay lahat ng pwede mong maibigay na incentive, benepisyo. At ano naman ang tendency pag inalagaan mo yung mga kliyente mo? By word of mouth, sasabihin niyan, ay, doon ka sa nag-asikaso sa akin. Ang galing. Doon. Ituturo ka. Ay, di ba, Brother Ruel, naranasan mo na ba yon? Inirekomenda ka? Si Brother Ruel, may aluminum and glass business siya sila Tatay Johnny. Di ba, Tatay Johnny, irerekomenda ka? O sisiraan ka? O talagang sasabihin, ay naku, wag ka dun. Hindi magandang trumabaho. Walang kwenta. Kakalat na yon. Ikaw naman, nagtataka ka, bakit ayaw sa akin pumunta nitong mga customer? Kasi, naikalat ka na ikaw hindi magandang gumawa, hindi pulido, hindi maayos. Nakukuha natin. Pero pag maayos ang trabaho mo, hindi mo na kailangan mag-advertise. Yung mga customer, mga naging kliyente mo, sila na ang magkakalat niyan sa iba. Sila na magre-rekomenda sa iyo. So ano po sinasabi natin, mga kapatid? Ang isang bagay na mahalaga sa iyo, iingatan mo na huwag mawala. Amen? Poprotektahan mo. Kaya dito, ang ginawa nung nakakitang mayaman, binili niya yung buong field. Bakit? Malamang yon, lalagyan niya ng bakod yun. Tapos, itinabi niya ali yung perlas. Ibinaon niya ali. At baka yun, maglalagay pa yun ng mga bantay, ng mga security guard. May alarm. Ha? Na ang kumapit doon sa fence, makukuryente. Bakit siya ganun ka, maprotektahan yon? Kasi mahalaga sa kanya yun. At ayaw niya na maagaw sa kanya yon. Amen? Ganyan pag mahalaga ang pamilya,
Mahalaga ang edukasyon, mahalaga ang mahal mo sa buhay, mahalaga trabaho mo, at higit sa lahat, mahalaga sa iyo si Lord. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ipaglalaban mo yan. Pakisabi sa katabi, paglaban mo kasi. At di mo pinaglaban niya, mawawala sa iyo yan. Pag hindi mo iningatan yan, isang araw, magugulat ka na lang, wala na sa iyo yan. Wala na yung trabaho. Yung trabaho na matagal mong inalagaan. Mga kabataan, di ba? Yung edukasyon. Sa pamilya, relasyon. Kaya yung mga mag-aasawa, pag patuloy mong tinetake for granted yung partner mo, binabaliwala mo, marirealize mo na lang na importante, mahalaga pala sa iyan. Kailan? Pag wala na. Ikaw, tsaka ka ngayon na ano-ano. Wala na, huli na. At ganun din naman ang kaligtasan. Kailan mo pa gustong ma-realize na mahalaga yan? Pag nasa impyerno ka na. Naku, yun pala yung sinasabi ng pastor. Naku, kaya pala si Ian, sinusundo pa kami. Ganun pala yun. Tsaka lang po natin nare-realize ang kahalagahan ng mga bagay na importante pala sa kung kailan wala na. At minsan kung kailan mo kailangan, tsaka pa nawawala. Tapos ang hirap pang hanapin. Naranasan nyo na yun, may hinahanap kayo, kailangan nyo nung araw na yun. Tsaka naman ang hirap hanapin. Nung araw na hindi mo na kailangan, tsaka na lang naman lilitaw sa harap mo. Nandun lang pala natabunan ng unan. So what we're saying, brothers and sisters, what is important to you, you treasure it, you protect it, you hide it. Talagang ingatan mo yan. Kasi mahalaga sa iyo yan. So, unang-una sa lahat, ang relasyon sa Panginoon, our salvation, dapat hindi ka basta-basta papayag na yan ay mawala sa iyo. Kung ang barkada mo, lalo may asawa ka na, taas ng kamay lahat na may asawa. Yung lalaki muna, yung lalaki. Lahat ng asawang may lalaki na may asawa. Ayan. Okay. Di tayo, may asawa na tayo, Brother Randy. Yung barkada mo na sinasamahan, mahilig mag-grow. Ano yung grow? G-R-O. Doon kasama ng sama. Anong tendency nun? Anong tendency nun? Doon kasama ng sama. Diba? O kaya, yung sinasamahan mo, Dennis, mahilig sa inom, na hindi titigil hanggang hindi gumagapang. Ibig sabihin, talagang lasingan. Anong tendency nun? Doon kasama ng sama, yun ang iyong companion, yun ang iyong barkada. Kung mahalaga sa iyo ang pamilya mo, mahalaga sa iyo ang relasyon mo sa Diyos, iwas-iwas ka na sa mga taong ganun. Di po ba? Campaign period na ba, Sir Venus? Ha? Oo. Mga kabataan, ganun din. Mga tropa na palaaway. Ha? War freak.
Mainit ang ulo na tuwing may kaaway siya, ikaw laging damay ka. Kasi tropa kayo eh. Kaaway ng isa, kaaway ng lahat. Sige, mamaya sa isang rumble na yon, matsempuhan ka. Di ba? So ano po sinasabi natin? Part po ng pag-iingat yun. Yung mga taong nasa paligid mo. Yung mga tropa mo. Kwentuhan ng kwentuhan. Ay, ako, nakapag-sex na kami. Inokwentuhan ka. Ikaw naman. Ano yun? Paano yun? Ano ba yun? Masarap ba yun? So anong tendency nun? Bagamat ikaw ayaw mo pa, bagamat ikaw inosente ka, pero ang mga kaibigan mo, pinapaandaran ka, edi gagawin mo din yun. So ano nagiging resulta? Teenage pregnancy, premarital sex. Di ba mga kabataan? Pero ang mga kasama mo, may takot sa Diyos, alam ang tamang panahon, ha? At ang mga kasama mo may hinhin. Hindi parang mga pick-up girls. Ha? Malalayo ka. May ingatan mo ang sarili mo. Amen? Kung alam mo ang pananampalataya mo, mako-compromise, kapag kasama ko itong tao na ito, lumalabas yung monster sa akin, better think of it. Isipin po natin what we value most. Kasi, yun nga po, sinasabi ko sa inyo, pag hindi natin iningatan yan, mananakaw yan, mawawala yan, pagsisisi ka sa bandang huli. Ang tao napapagod din, nagsasawa, napupuno, huwag nating antayin yun. Diba? May mga taong nakakapagod mahalin. Amen? May mga tao pong gano'n, nakakapagod mahalin. Bakit? Ikaw na lang nang ikaw ang nag-e-effort. Ikaw lang ikaw ang umuunawa. At darating ang time, mapapagod yan. At pag yan, hindi mo pinahalagahan ngayon, mawawala sa iyo yan. Di ba? Ganyan ang relationship. Kaya po, the bottom line of God's message this morning, talagang alamin mo, what are the most precious things sa buhay ko? Pamilya ba o barkada? Edukasyon ba o barkada o anumang bagay? Ang pera ba o ang relasyon ko sa Diyos? At matapos mo ma-identify yon, gawin mo ang lahat ng pag-iingat, proteksyon, pagpapahalaga para yan ay huwag mawala sa iyo. Naunawan po natin? Kasi lahat po ng bagay na ito, panandalian, pansamantala, kumpara sa bagay na natagpuan natin, at yan ay ang ating kaligtasan sa piling ng Panginoon. Tayo na po tayong lahat.
Tawagan ko po yung usher to distribute the elements of communion. At habang hawak niyo na po yung bread and wine, start to pray na tulungan ka ng Diyos na maingatan mo ang mga bagay, tao sa buhay mo, ang relasyon mo sa Panginoon na higit na mahalaga kaysa anumang bagay rito sa mundo, sa paligid. Tulungan ka ng Diyos. Sige po, sino po ang ating usher this morning? The one thing that we desire you gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Lord, how could I not be good, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I still see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And Lord, how could I not be moved, nor here with you? So have your way in me. Lord, there is Just one thing that I will see. This is my cry. This is My my cry. cry.
is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, inaalaala po namin ngayon ang tinapay at ang katas ng ubas na ito na sumisimbolo sa iyong katawan at dugo. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin, sa labis na pag-ibig mo sa amin. Inialay mo ang iyong sarili. Ikaw ay pinako, binugbog, pinarusahan, hanggang sa mamatay doon sa krus. Salamat po, Panginoon. At ipinapaalala mo po sa amin ngayong umaga na matapos naming makilala ang iyong ginawa sa krus, kami magsuko ng buhay, gawing kang Panginoon at tagapagligtas, ay aming pahalagahan, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, ang kaligtasang natanggap namin, ang regalo mula sa iyo, Panginoon. Ingatan namin na wag po itong agawin ng kaaway. Ingatan po namin na wag itong masayang. At maging ang mga bagay na mahalaga sa amin, ang aming pamilya, kinabukasan, edukasyon, mga relasyon, ito rin ay aming pagkaingatan, O Lord. Huwag naming hayaan, Panginoon, na isang araw mawala na lang ito sa amin dahil sa aming pagpapabaya. Salamat po, O Diyos. Tulungan kami, O Lord. Lagi, Panginoon, aming mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga tukso ng laman, ang mga gawa ng kaaway na pilit naglalayo sa amin sa iyo. Panginoon, pinaglalaban mo kami, ipaglalaban ka din namin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. At amen. Atin na pong kanin at inumin. Praise God. Sa ating pong paghayo ngayon, let us be on the guard. Diba sa basketball, mga kabataan, may position na guard, may sentro, may forward. Diba? Kailangan dumepensa. At pag dumedepensa, diba? Hindi mo hahayaan na basta-basta lang makashoot yung kalaban. Ganon din sa ating mga pinapahalagahan. Be on a guarding position. Ibig sabihin, pumosisyon ka. Bantayan mo mga mahalaga sa iyo. Manalangin ka. Seek the word of God. Mahalin mo mga nagmamahal sa iyo, mga taong mahalaga sa iyo. Pahalagahan mo ang pag-aaral mo. Be on the position. Hindi mo basta ibibigay yan. At pag ganyan ang nakikita sa iyo ni Lord, hindi ka naman niya pababayaan. Tutulungan ka niya. Iingatan ka niya. Hallelujah! Yes! Let us give the praises due to God. Hallelujah, Lord! Ang sarap. Di ba ang sarap? It's a two-way relationship.
pinagtatanggol ka niya, pinagtatanggol mo din siya. Dalawa kayo, back to back. Hello? Back to back. Merong aatake dito. Nakaharap ka. Sa likod mo, nandun si Lord. May aatake sa likod mo. Nandun si Lord. Back to back. Wow! Pero ito ang tandaan mo. Pag lumalakad ka ng mag-isa na wala si Lord, wala kang depensa. Lalapain ka ng kaaway. Kaya sa mag-asawa, ganun din, back to back. Sa mga magkakaibigan, back to back. Let us protect, guard one another. Kung nakikita mo yung iyong kapatid nang lalamig, nang ihina, anuhin mo agad, sakipin mo agad. Huwag mong hayaang lapain ng kaaway. Pag nakikita mo yung iyong asawa, maraming aali-alikid, bakuran mo agad. Oy. Akin lang yan. Ganon talaga. Kasi pag hinayaan mo yan, ay nako. Ang relasyon para ka naglalakad sa Divisoria, maraming mandurukot. Pag hindi ka nag-ingat, mananakaw yan. Amen? Kaya mga kapatid, natagpuan mo na ang kaligtasan, ang relasyon sa Panginoon, huwag mo nang hayaang mawala pa yan. Magpatuloy ka, grow. Grow in the Lord. Hallelujah. Sige po, let us go in peace. Umayo po tayo. Tag-life ang napaka-importanting kayamanan sa ating buhay. At iyan ay ang kaligtasan, ang Panginoon. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.